Okay, magandang araw, magandang gabi sa lahat ng mga kababayan natin at mga kaps. Ito ang iyong lingkod, Nobs Vlog, patuloy na maglilingkod sa inyo. Meron tayong sasaguting mga katanungan. Isa itong kilalang vlogger din, no? Parang ano yata ito may TV program yata ito siya. So, di na tayo magtatagal tuloy na tayo sa ating topic. Panunuorin natin muna itong kanyang video, itong kanyang vlog, at meron siyang mga katanungan na gusto niyang masagot. So, ako na lang ang naglakas loob na sasagot dito. Okay? So, ito po ang ating panunuorin. Ito sinasabi ng ibang mga lehitimong INC, sila hindi kasali sa destabilization o panggugulo sa bansa. Pero ito'y nag-rally na before, prayer rally, at binabatikos din nila ang mga maaaring pagkakamali. Ito na naman ang isyu ngayon. May korupsyong pinag-uusapan sa gobyerno. Again, tanong din natin, katulad doon sa dalawa, GIL at KOJC. Ang INC ba ay talagang totoong nagmamahal sa bayan? Malasakit sa ating bayan? Magandang pakinggan, sana yun. Pero alam naman natin na si Senador Rodante Marcoleta, na senador ngayon, ay nasa side ng oposisyon. Dating chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga pero napalitan. At ngayon ay controversial siya sa daming kinasasangkutan na posibleng dapat kanyang panagutan at kanyang ipaliwanag. May problema siya sa SALN dahil yung kanyang 50, ilan ba? Mahigit na 50 milyon na kanyang SALN, Statement of Assets and Liabilities, malayo doon sa kanyang nagastos na 112 million nung nakaraang eleksyon. Pero wala siya daw donasyon tinanggap or parang walang idiniklara na kung sino nag-donate sa kanya. So, may discrepancy. Napakalaki. Ganun lang pala ang kayamanan mo. Bakit meron kang 112 million na gastos sa eleksyon? Paano nangyari yun? Yun ang isa. Pangalawa, yun ang problema niya sa SALN. At doon sa statement of contribution sa COMELEC, yun nga yung nangyari. Magtalayo. Yung SALN at saka yung SOSE. At ang pangatlong controversial, sino ba si Orly Cotesa na siya nagdala sa Senado? Siya pa yung nagagalit ng mali-mali at kulang-kulang ang pagbasa ng sinumpaang salaysay ni Cotesa. Yun ho yung issue eh. Tapos ngayon, matindi ang banat niya. Parang oposisyon. Nagiging problema tuloy ng Blue Ribbon Committee. Magre-resume ang Blue Ribbon Committee sa Friday. Baka yan naman na maging problema. So, ang INC ba ay magrarally para suportahan si Marcoleta? Or talagang magrarally sila para ho talaga labanan ng korupsyon? Eh lahat naman tayo ay pabor sa paglaban sa korupsyon. Wala namang matinong Pilipino na hindi lalaban sa korupsyon kasi ating yung pera. Pangalawa, labag sa batas yun. Hindi pwedeng abusuhin ng kahit sino ang pera ng mamamayan. Ayan po yung mga iso. Ano pong inyong masasabi dyan? Iso lang po walang personalan nito. Ulitin ko, opinion ko ito. At nire-respeto natin yung anumang grupo, religious organization kung anuman, kaya lang mo yung mga tanong. Pakisagot lang. At huwag niyong masamain. Kasi ho, ito ay pampublikong usapin. Okay, ito po ang sagot ko sa mga tanong mo. Subalit, datapwat, bago tayo magpatuloy na sagutin yan, ay akin munang ipagpapauna na itong aking mga sasabihin, sagot, ay sariling akin lang ito At walang kinalaman ang sino man, lalo na ang INC o ang iglesia. O lalo na yung pamamahala ng INC. Kundi, ito ay sariling opinion ko lamang. Okay? Sariling pahayag ng mga bagay na aking alam at pagkaunawa batay din sa aking mga napapanood at mga karanasan. Okay? So, tuloy na tayo sa ating topic, no? Unahin natin to. Ang tanong mo ay kung ang INC ba ay talagang totoong nagmamahal o nagmamalasakit sa bayan. Okay. Nakakahiya namang sabihin kasi, Abi, no? Na kahapon ka lang ipinanganak. Dahil ang INC ay 1914 pa. 1914 pa ay ginagawa na ang pagmamahal sa kapwa, ang pagmamalasakit sa bayan
o kapwa Pilipino. At sa totoo lang, ay hindi lang sa ating bayan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Iglesia ni Cristo, kundi ay sa buong mundo at sa lahat ng mga tao. Oh, hindi mo alam yan, no? At para sabihin ko sa iyo, no? Para sa ikapanuto mo, ay mas mabuting ibigay ko na lang yung link sa iyo. Mamaya dito sa ending ng video ko, ay lalagay ko yung link dito sa ibaba. At puntahan mo yung link na yun at doon makikita mo kung paano ginagawa ng Iglesia ni Cristo ang pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan natin, sa mga Pilipino, at sa mga bayan, mga bansa sa buong mundo, at sa lahat ng mga tao. Okay, dahil kulang ang oras natin para isa-isahin ko na sabihin yan, yung pagmamahal at pagmamalasakit ng Iglesia ni Cristo sa bayan at mga tao. Next na tanong. Ito. Tanong mo tungkol sa salin ni Marcoleta. What? Abay, pati ba naman ito ilalagay mong issue dyan sa rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo? Sabi mo, 50 million yung naideklara niyang salino. Mahigit. Sige, humigit kumulang na lang kasi parang mahigit 50 million yun eh. Okay. So, sabi mo, malayo, no? Sa nagastos sa eleksyon. Bagay, yan naman talaga yung issue kasi nasabi niya doon sa saganang mamamayan. Okay. Tapos, sinabi rin ni Marcoleta daw na walang nag-donate sa kanya. So, sa inyong konklusyon, no, ay malaking discrepancy yan, no? No, malaki nga. Tama nga naman, oh. Malaki, isipin mo, 50, 100 million eh. Yung naideklara niyang nagastos niya doon sa lumipas na eleksyon doon sa kanyang ginawang pangangampanya. Diba? So, paano niya? Paano nangyari? No, isa sa tanong mo, paano nangyari? Naggumastos siya ng ganun kalaki. No? 100 million eh yung kanyang salin niya, no? Yung mga properties niya lang yun na na-declare 50 million plus lang. So, bigyan lang kita ng isang sample ha para medyo ka rin matuto ka ba, no? Na ako dito sa Mindanao sa kasagsagan ng eleksyon noon, panahon ng pangangampanya, abay nagpaprint ako ng t-shirt nakalagay Marcoleta, binibigay ko sa mga tao. Hindi ko alam kung ilang piraso yon. Hindi ko nababanggitin dito kung magkano ang nagastos ko. Nagpagawa ako ng mga tarpaulin. Di ba? Malalaki yon. Maliit lang sa mga billboard eh. Tapos, ano pa? Abay, nagpunta pa kami sa iba't ibang mga barangay, no? Dito sa lugar namin. Ibig sabihin na nun, gumastos ako. Pero hindi niya alam yun doon. Hindi alam ni Senator Marcoleta. No? Initiative namin yun, sariling initiative namin. Pagtulong, pagsuporta kay Senador Marcoleta. Okay? So, pagkatapos ng eleksyon, pwede kami mag-chat sa kanya, mag-text na, boss, nanalo tayo. So, ito po. Tapos pwede na yung mabanggit doon kung ito lang naman ang nagastos ko dito sa pagtulong sa iyo dito. Aba, hindi salamat. Parang gano'n lang yun. So, kailangan pa bang i-declare niya yun dyan? No? Kailangan pa bang sasabihin niya bang pera niya yun? Di pera ng mga nag-donate sa kanya, donor. So, magkasama lang yan sila, di ba? Doon sa mga tarpaulin nakalagay, this ad is paid for, nakapangalan doon. Tapos yung donor, di ba? Ganun lang yun. So, hindi lang ako. Maraming Iglesia ni Cristo, milyon kaya kami. Ilang bahay yan. Sabihin na natin kalahati na lang doon sa serial number ng Iglesia ni Cristo ng mga butante ang tumulong. Baka kulang yung 100 million na estimate niya. Diba? So, yan, doon, binibigyan ko lang kayo ng low hand. Kasi, yung mga bagay na yan kasi, masasabi namin, pambubutas lang yan
kay Senador Marcolita. Okay? So, yan sample lang yan. So, bala na kayo magkwenta dyan. Meron kasi ako nakitang napanood na abogado in interview sa TV. Parang, hindi ako magkamali, parang Dillion ba yung apelido, no? Na kinatawan yata dyan sa Comelec. Isa siya sa kumakatawan dyan. Na magsasampa daw sila ng kaso o kay Senador Marcolita dahil sa pagsisinungaling. Hindi patunayan nila sa korte yon. Ako nga lang pwede na akong magiging witness ebidensya. Ito po, hindi alam ni Senator Marcolita yan na tumulong ako doon. Anong pakialam niya dyan sa akin? Di ba? Basta ako, may pakialam sa kanya, tumulong ako. Di nga kami magkakilala niyan, di pa kami nagkita ng personal niyan. Pero tumulong ako. Kukintahin niyo pa yung sa akin? Doon? Abay, wala akong pakialam doon. Pera ko yun. Hindi niya pera yun. Akin yun, kusang loob. Voluntary. No? Donate. Ganun lang yan. So, simpleng mga bagay. Huwag nating palakihin. No? Kasi, magkakaroon na ng, kapahiyaan na lang yan ba, no? Pag nagkalabasan, nagkabulgaran. Okay. So, ito pa, yung sinabi ninyo, dito kay Gutesa naman, sinabi nyo na, tawag doon, si Marcolita pa ang galit, kinukorek, si Gutesa, no? Dahil sa pamali-mali. Sa totoo lang, hindi po pamali-mali yung pagbasa ni Gutesa ng testamento niya, ng apidabit niya. Sabi ko nga ipinanganak lang ba kayo kahapon? Kasi maraming beses nang pinahayag ni Senador Marcolita kung bakit ginawa niya yung lapit kay Gutesa at sabihin na ganito, ito ang basahin mo. Kasi nga po, ang copy, no, para sa paglilinaw, ulitin ko na lang, para makaabot sa iyong unawa, yung copy na hawak ni Gutesa, photocopy. Ibig sabihin ng Xerox copy. Baka pwedeng medyo malabo pa nga yun kasi Xerox, no? Doon nga, nakita putol sa baba, kaya may nalalakawan. Kaya, pumunta, si Senator Marcolita, tinanong, bakit ganyan? Hindi mo binabasa kasi ito nakasulat. Kita mo, may discussion paglapit niya. Ngayon, nagpalit sila. Pinagpalit. Kinuha ni Marcolita yung photocopy sa kanyang original. Di tuloy-tuloy na yung pagbasa. Ngayon, sasabihin nyo, nagagalit si Marcolita. Parang siya yung nagiging editor. Tinuturuan. Hindi. Nako. Nasasabi kong mahina yung mo ba? Yung tawag dyan? Kung sa pagbasa pa, reading comprehension. Nanonood ka Anong comprehension yon? Mahina sa comprehension sa panonood, no? Nanonood ka na nga lang, hindi mo pa maintindihan yung buong kaganapan, no? Ayun na lang, no? Magbasa ka na lang kaya ng comics. Ayaw, di ba? Okay? So, sinabi niyo pa na oposisyon. Si Marcolita, no? Diyan sa Senate Blue Ribbon Committee mag-open ang Blue Ribbon na itong Friday. So, baka yun naman ang magiging problema. Natutulang din si Marcolita ang problema dyan. No? Kasi, sasabihin ko sa iyo, no? Na, na hindi po pagiging oposisyon, no? Ang pagsasaayos ng mga bagay na nakikita niyang mali. No? Mali sa sistema ng proceeding, no? O ng hearing na gagawin nila. 'Di ba? Hindi siya ang problema, kundi yung nagpapatakbo o nangangasiwa ng hearing ang problema. 'Di ba? Kasi member siya ng committee na 'yun Kasi siyempre bago magsisimula, sandali, meron akong bang tawag 'yon, inquiry. Tatanong siya muna. I-inquire siya, ano bang direksyon ng ating pag-uusapan dito? Ganito, ganyan. 'Di ba? Merong ganun. Pero si Senator Lacson, parang initsapwera niya ba na sige mamaya ka na magsalita. Bakit di mo ba pakikinggan ng ang inquiry ko, ang tanong ko bago magsimula man lang ang kukwestiyonin kita. So kukwestiyonin kita na itong gagawin mong hearing ngayon ay parang magiging bias ka. Bakit? May paglilinaw na gagawin ang kasama mo, hindi mo pagbibigyan, di ba? Naintindihan ko yung mga bagay na yun. Bakit kayo di nyo naintindihan? Mga bugado yata. Kayo bugado ba? Sorry. Ayaw, di ba? Alam, no? Yan. Yan po. Ngayon, paano mo ngayon masasabing ang rally ay pagsuporta kay Marcolita? Di ba? Yun ang tanong mo Wala pa nga yung plano ng rally
full support na kami kay Marcoleta. Doon pa man yung wala pa siya sa politika eh. Sumusuporta na kami. No? Nakaagapay kami. Kami na mga INC. Nakaagapay sa kanya. Dahil, siyempre, kapamatok namin siya. Gets mo? At saka wala namang issue sa kanya eh. Bakit mo nasabi yung gano'n? Wala namang issue sa kanya. Kayo lang ang nagpupursige na magkaroon ng issue na ipukol kay Marcoleta. Di ba? Kung naman magtatanong, totoo ba o hindi? Pagkasagot nga yan. Di ba? Okay. So, ganun po yan siya. No? Ngayon, dito naman tayo. Sabi mo, lahat naman ng Pilipino ay pabor sa paglaban sa korupsyon. Kasi paglaban sa korupsyon, no? At demokrasya, ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi mo, lahat naman ng Pilipino pabor sa paglaban sa korupsyon. Di ba? So, anong ginagawa nyo ngayon? No? Pilipino ka, di ba? Lumalaban ka. Di ba? Anong ginagawa mong paglaban? Ganyan lang, ngawa-ngawa. Di ba? Diringgin ka ba? Naririnig ka ba nila? Yan yung paglaban na natatakot. What? Bakit ko nasabi yan, no? Kasi ngawa lang kayo ng ngawa, pero takot gumawa. Kung talagang pabor ka sa paglaban sa korupsyon, dahil Pilipino ka, no? At sinabi mo pa na walang Pilipino na hindi lalaban sa korupsyon. Sabay di, sumama ka, no? Sumama ka na. Join ka na sa rally ng Iglesia ni Cristo, yung 3 araw na yan. November 16, 17, 18. At para magkaroon ng tunay na kaganapan yang mga sagot dyan sa iyong mga katanungan. Yan, masasagot lahat ng tanong mo. Aktual, no? Aktual na sasagutin niya, no? Mangyayari. Pero sa palagay ko kasi, hindi mo kayang gawin yan. Okay? Bakit? Dahil siyempre, una, alam natin, itong mga sinasabi mo ay for content lang dyan sa vlog mo. At higit sa lahat, kaya hindi mo kayang makiisa sa rally, no? At kundi ay tumututol ka pa, no? Sa pakiwari ko tumututol ka no? Dahil nga sa ikaw ay inggit lang. Inggit lang yan, abi. Okay? Okay po ba ang mga sagot ko? So, gaya rin ng sinabi mo, huwag tayong magalit at huwag masamain ang mga sinasabi natin dito dahil iyan ay opinion ko lang din. At ito ay pampublikong usapan lang at hindi ito usapin. Salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Suportahan po natin. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.